What if sabihin ko sa'yo na hindi mo talaga kailangan ng mataas na income, complicated strategies, o sobrang hassle para makapag-build ng wealth? What if sabihin ko sa'yo na merong simple path na madalas hindi napapansin ng karamihan? Sa series na to, isi-share ko sa inyo ang ilan sa mga favorite books ko about money at kukunin natin ang pinakamahalagang lessons na pwede mong i-apply sa totoong buhay. Ito ang mga practical strategies na gumagana talaga. And today, another one of my favorite book, The Simple Path to Wealth by J.L. Collins. Hindi ito tungkol sa get rich quick. Ito ay tungkol sa get rich for sure. Tinuturo nito kung paano mo palalaguin ang pera mo quietly in the background para hindi ka laging stress at makapag-focus ka sa buhay na gusto mong buuhin. So kung feeling mo nalilito ka sa investing, overwhelmed ka sa dami ng advice, o napapagod ka na sa kakaisip mo tungkol sa pera, perfect itong starting point para sa'yo. Simulan na natin. Number 1, learn money. Aralin mo ang pera. Huwag mo itong iwasan, huwag mo itong itago lang, huwag mong iisipin na kusang magiging okay ang sitwasyon over time. Dahil ang pera ang isa sa pinaka-powerful na tools na meron tayo ngayon para mag-navigate sa mundong ito. At importante na maintindihan natin ito. Kung matutunan mong i-master ang pera, magiging mabuting servant ang pera para sa'yo. Ito kasi ang reality. Maraming Pilipino ang hindi comfortable pag-usapan ng pera. Pag may usapang budget, iiwas. Pag may usapang utang, tatahimik. Pag may problema sa finances, bahala na. Bakit? Kasi hindi naging normal sa atin ang usaping pera. Even sa school, hindi ito tinuturo. Kaya, pagdating sa totoong buhay, hindi natin alam ang gagawin. Kasi, once you start learning the basics, mas nagiging aware ka, mas nagiging intentional ka, mas nagkakaroon ka na ng kontrol. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. And the good news, hindi siya ganun kahirap. Hindi mo kailangan maging expert agad na mayroong complex math or advanced formula. Ang kailangan mo lang ay basic understanding at willingness matuto. Malayo na ang mararating mo kumpara sa karamihan. Tulad ng sabi ni J.L. Collins, powerful tool ang pera. Pero maraming tao ang hinahayaan na kontrolin sila nito. Dahil pinipili nila itong i-ignore at umasa na somehow magiging okay din ang lahat. Kasi hindi naaayos ng hope at wishful thinking ang financial problems. Number 2. Freedom is the ultimate goal. Pagdating sa pera, ang tunay na goal talaga ay freedom. Hindi lang basta maraming pera o hindi lang para magmukhang successful. Yes, kayang bumili ng pera ng maraming bagay. Pero wala nang mas mahalaga pa kaysa sa freedom mo. Freedom mong gumawa ng sariling desisyon, freedom na pumili ng gusto mong trabaho, at mamuhay sa sarili mong terms. Maraming tao ang naghahabol ng pera para lang makasabay sa iba. Mas magandang iPhone, mas malaking bahay, mas bagong kotse, kaya kahit tumataas ang income nila, pakiramdam pa rin nila, kulang pa rin. Hindi mo kasi kailangan ng mas maraming bagay. Ang kailangan mo ay mas maraming control sa buhay mo. Kaya instead ang tanong mo, paano ako yayaman? Mas magandang tanong, paano ako magiging malaya? Number 3, control your lifestyle. Hindi galing sa income ang freedom. Galing ito sa control ng expenses mo. Kasi kahit gaano kalaki ang income na pumapasok every month, kung mas malaki din naman ang gastos mo, stuck ka pa rin. Pero kung marunong kang mabuhay ng mas mababa pa sa income mo, or live below your means, magkakaroon ka ng flexibility at control. May mas choice ka na at breathing room. At hindi ka na dependent sa sweldo mo. Ito ang cycle na nangyayari sa karamihan ng mga Pilipino. Kapag tumaas ang sweldo, tumataas din ang gastos. At ang ending, pareho pa ring stress. Kaya, tanungin mo ang sarili mo, yung lifestyle ko ba tinutulungan ako maging financially free o pinipigilan ako? Kasi at the end of the day, hindi income ang problema ng karamihan, kundi ang lifestyle nila. Number 4, embrace simplicity. Simple is good, simple is easier, simple is more profitable. Hindi complicated ang path to wealth. Spend less than you earn, invest the difference, avoid debt. Yun na yun. Mukhang sobrang simple, pero hindi ibig sabihin madali. Kaya maraming tao ang nahihirapan. Maraming Pilipino ang naghahanap ng shortcut. Yung quick money, yung secret strategy, yung easy win, kasi feeling nila kapag mas complicated, mas effective. Hindi complicated ang pagyaman. Consistency ang mahirap. At ang problema din is hindi knowledge, kundi disiplina. So anong magandang route sa lesson na to? Number 1, gawin mong simple ang sistema mo. Number 2,
gumawa ng basic budget na kaya mong sundan. Number 3, mag-set ng automatic savings or investing. Number 4, iwasan ang unnecessary complexity. And number 5, mag-focus sa consistency, hindi perfection. Hindi mo kailangan ng maraming strategy. Ang kailangan mo lang is isang strategy na ginagawa mo ng matagal. Kasi sa pera, simple done consistently, always beat complicated done once. Number 5, debt is not normal. Kung gusto mong maging financially free, kailangan mong baguhin ang pananaw mo sa utang. Dahil sa paligid natin, parang normal na ang may utang. Housing loan, car loan, student loan, at dahil majority ng tao ay may utang, iniisip natin na normal lang ito. Pero ito ang katotohanan. Utang ang isa sa pinakamalaking sumisira sa pag-build ng wealth. Hindi lang ito kinakain ng pera mo, binabago pa nito ang paraan sa pag-iisip mo from afford ko ba ito to magkano ba ang monthly payment. At doon ka na naiipit. Kasi unti-unti ka nang nasasanay sa utang, unti-unti na rin nawawala ang disiplina mo. At ang ending, mas matagal kang nagtatrabaho para bayaran ang mga utang mong matagal mo nang nakuha. Kasi habang may utang ka, sila ang may control sa'yo. Number 6, marry well. Malaki ang impact ng partner mo sa financial life mo. Maraming tao ang hindi napapansin ito. Ayos lang, bahala na, basta mahal namin ang isa't isa. Pero kung hindi kayo align sa money, values, nagkakaroon talaga ng conflict. Kung nasa dating stage pa lang kayo, pag-usapan nyo na agad ang pera habang maaga pa. At kung married ka na, gawing regular ang pag-uusap tungkol sa finances. Hindi naman talaga kailangan perfect ang alignment. Pero importante, same kayo ng direksyon. Kasi kapag pareho ang goals nyo, mas madaling mag-save, mas madaling mag-invest. Kapag hindi naman align, laging may tampuhan, laging may stress, at pwede nitong maapektuhan ang lifestyle o future plans nyo, or even career decision. So ano bang magandang route sa lesson na to? Number 1, mag-usap tungkol sa money, values habang maaga. Number 2, i-clarify ang priorities. Savings, investment, o lifestyle. Number 3, regular review, budget, net worth, and goals. Number 4, magplano ng magkasama para walang surprises. Number 7, avoid financial advisors. Maraming nagsasabi, kumuha ka ng financial advisor. And to be fair, hindi naman lahat ng advisors masama. Pero ito ang reality na kailangan mong maintindihan. Maraming financial advisors ang hindi rin nakakatalo sa market. At karamihan sa kanila kumikita lang through commissions or fees. So minsan, may conflict of interest. Kumikita sila kapag may binibili ka. At hindi necessarily kapag kumikita ka. Ang financial industry, minsan, ginagawang sobrang komplikado ang investing. Para sa expertise, para sa better return, pero in reality, kaya mong matutunan ang basics. At tandaan mo ito, walang mas mag-aalaga sa pera mo, kundi ikaw mismo. Wala silang parehong stake sa buhay mo, sa goals mo, at sa priority mo. So ano bang magandang route sa lesson na to? Number 1, matutong mag-invest step by step. Number 2, magbasa ng reliable sources like books, articles, or tutorials. Number 3, gumamit ng simple at low cost tulad ng index funds. Number 4, i-track ang progress mo regularly. Dapat kasi maging intentional ka. Hindi lang basta passive lang. Hindi mo kailangan ng advisor para yumaman. Kailangan mo ng disiplina at tamang knowledge. Pero hindi naman ibig sabihin na never ka kukuha ng advisor. Pwede silang makatulong sa mga complex na situation like tax, estate planning, etc. Pero for most beginners, you can start on your own. Number 8, avoid stock picking. Para sa karamihan ng tao, talo ang stock picking. Kasi kahit professionals, nahihirapan na talunin ang market consistently over time. Maraming Pilipino ang iniisip na kung pipili sila ng tamang stocks, mas mabilis silang yayaman. Pero ang katotohanan, bihira lang talaga na may consistent na panalo sa stock picking. Kaya mas okay pa rin ang simple na approach. So ano bang magandang route sa lesson na to? Number 1, huwag mag-focus sa individual stocks. Number 2, mag-invest ng diversified funds tulad ng index funds. Number 3, panatilihin ang long-term mindset. And number 4, huwag magpadala sa mga hype or short-term picks. Mas madali at sustainable kasi ang pagiging investor kaysa sa trader. Simple, consistent, at diversified ang approach. Yan ang proven and tested na way para may chance kang makabuild sa long-term wealth. Number 9, avoid market timing. Buying low and selling high. Napakasimpleng pakinggan. Pero sa totoong buhay, halos walang nakakagawa nito consistently for long term. Bakit?
dahil sa emosyon. Takot at greed ang kadalasang nagdidikta sa desisyon ng tao. Kapag bumababa ang market, natatakot kang pumasok. Kapag tumataas naman ang market, saka ka nahahype at pumapasok ka agad. Pero kadalasan, late ka na. Ito kasi ang reality. Hindi mo kayang i-predict ang market. Ang daming mga factors: economy, politics, global events, interest rate, investor sentiments. Sobrang dami at sobrang unpredictable. Kaya kapag nagtatry kang mag-time ng market, malaki ang chance na ma-miss mo ang best days at pumasok ka ng maling timing. So, ano ba ang magandang approach sa lesson na to? Number 1, consistency. Number 2, invest regularly. Number 3, stay invested for the long term. And number 4, huwag magpadala sa ingay ng market. Consistency beats timing all the time. Hindi mo kailangan hulaan ang galaw ng market para kumita. Kailangan mo lang manatili at maging consistent sa strategy mo over time. Number 10, ignore the market news. Ang market news kadalasang short-term noise lang. Ginagawa ito para makakuha ng attention at hindi para tulungan kang yumaman. Kung lagi kang nakatutok sa balita, anong bagong IPO? May bagong CEO ba? Ano ang trending stock ngayon? Tanungin mo ang sarili mo. Mahalaga ba yan para sa long-term growth mo? Kasi kadalasan, hindi. Ang tunay na investing kasi is long-term game. Hindi ito tungkol sa daily updates or mga headlines sa mga news. Long-term mindset ang tunay na nagbibuild ng wealth. At hindi ang pagiging updated sa lahat ng balita. Number 11, invest in index funds. Isang simple pero powerful na strategy. Mag-invest sa index funds. Bakit? Mababa ang fees. Mas kaunti ang kinakain sa returns mo. Diversified. Hindi ka na nakadepende sa isang company lang. Proven over time. In history, mas nakaka-perform kaysa sa karamihan ng actively managed funds. Kaya instead na maghahanap ka ng winning stocks, you own the entire market. Personally, ito ang ginagamit kong strategy. At ito rin ang approach na nire-recommend ng mga financial planners. At interestingly, ito rin ang core message ng book ng The Simple Path to Wealth. Ang pinaka-main idea kasi ay simple lang. Hindi mo kailangan i-complicate ang investing. Hindi mo kailangan hulaan ang market. Hindi mo kailangan maghanap ng next big winner. Instead, buy the market, stay consistent, and think long-term. Isa sa pinaka-recommended niya na mag-invest sa total market index funds. At hayaan mong mag-compound ang pera mo over time. Simple doesn't mean easy. Pero simple works. Kaya kung beginner ka, hindi mo kailangan ng complicated strategy. Minsan, yung basic na approach, yun pa yung pinaka-effective sa long run. Number 12, different strategies for different life stages. Habang bata ka pa, mas kaya mong maging aggressive sa mga investments. Mas mataas ang risk tolerance mo at mas dapat nakafocus ka sa pagpapalaki ng pera mo. At dito pumapasok ang growth focus strategy. Mas maraming exposure sa mga stocks, mas long-term ang mindset. Habang papalapit ka naman sa retirement, mas magiging importante ang preservation ng wealth. At hindi na lang basta growth ang goal mo, kundi protektahan na rin ang mga naipon mo para mas balance ang risk at hindi masyadong volatile ang portfolio mo. Iba-ibang strategy depende sa stage ng buhay. Hindi pareho ang kailangan mo sa 20s kumpara sa 50s. Kaya investing isn't one size fits all. Ang strategy na tama sa'yo ngayon, pwedeng hindi tama sa'yo in the future. Kaya dapat marunong ka mag-adapt para tuloy-tuloy ang growth at secured ang wealth mo over time. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon, at mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal ng financial freedom. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kang updated sa mga financial tips at strategies na swak sa mga Pinoy. Maraming salamat po sa panonood and see you in the next one. Salamat!